Red code. Red code block. Ang red code, hindi yan yellow code, ha? Hindi. Pero ang red code, mayroong blue, red, yellow. Yung blue, red, ibig sabihin yan, doon sa loob ng mga 2,000 years, mula kay Abraham hanggang kay John the Baptist, 2,000 years yan, ha? Pwedeng maligtas na pang paraiso at pwedeng pang millennial temple. Body, soul. Soul, angelic yun, ha? Pwede ka na maligtas dyan. Kasi hindi lang ceremonial law ang emphasis dyan, kundi yung moral law. Iba yung judicial law, ha? Ang judicial law, pangkaharian yun. Anyway, mamaya na yung ibang topic doon. So ngayon, itong red code, kaya para lang sa informasyon ng iba. Ay by contrary sa opinion ng maraming theologians, itong sina Abraham, sina Isaac, si Jacob, at saka yung mga iba't ibang mga related ng mga prophet, priest, and king dyan. Ang layo nila talaga ng Diyos dyan, again, palabasin na naman si Jesus after 2,000 years. Kaya lang si Jesus kasi ang role niya, hindi lang prophet, hindi lang priest, hindi lang king. Dito sa red, nakadiin yung pagiging priest. Di ba? Prophet, priest, and king. O, kaya lang, hindi ito yung malaking king na doon sa palang sa millennium papasok yan. Dito, ang focus dito sa red, maliit na prophet. Okay? Maliit na prophet. Doon na, maliit na priest. Doon sa una prophet. So, prophet yung blue, priest yung red, yellow, king. Yan. Pero pag pinagsama mo lahat yun, ano lang yun? Prophet and priest. Tapos yung millennium, king. Pinipilit kong magilapin yung kulay dito sa taas. Kaya lang din ako tatayo. So, Sean, baka may particular kang question tungkol sa red code. Po, so nagka-problema naman po Nag-evolve na, hindi na Yes po, body. opo. Ito, body soul na. Dalawang maliligtas. Isang pang paraiso at isang pang angelic na pang millennial temple. Nagka-problema din sila dito kasi Saan? sunod-sunod ng ano naman dyan ng kautusan. Okay. Sila nagka-problema. Nung lumabas itong 1,000 plus na kautusan. Oh, panahon ni Moses. Yan Yan. na, Binigay ang kautusan kay Moses eh. Pero even before Moses, meron ng ibang kautusan. Halimbawa, yung circumcision, saka yung tithing. So, yung red code, basically, yung dominante riyan, yung Mosaic law. No? Yung utos ni Moses, 10 Commandments, 613 laws. Yung iba doon pang judicial, kaya lang, yung Torah, ang in-emphasize ko dito, yung first 5 books kay Moses. Red code yan. Okay? So, anong tanong mo? Po, nagka-problema na nga po dahil nga po itong mga tagapagbasa ngayon natin, akala nila doon din nakukuha itong kaligtasan. Oo, at saka yung kala nila yung Old Testament doctrine para sa mga Entil. Hindi sa mga Udyo lang. Sa mga Israelita lang na kung saan kapag nasali ka dyan by proselyting, at bibira yung ganong provision. Ayun, focus lang ng Diyos dyan, mga Israelita. So sa 2,000 kaya nga Abraham from Abraham, ninuno ng yan, ng mga Israelita hanggang sa pagdating ng Panginoon Yesus, 2,000 years. So itong red code na to, kailangan maintindihan natin. Nandiyan nasulat yung Bible, di ba? Yung Old Testament. Marami yan, hindi ko natatalakayin yan. So dito, ang kailangan maintindihan talaga natin, preparation na naman to para sa pagdating ng Panginoong Yesus in person. Nang dumating si Jesus Christ, sabi niya, search kayo ng search sa Scripture eh. Samantala kung ibig sabihin yan. Yung lesson na yun hanggang ngayon, hindi naintindihan ng mga Christian. Pagkatapos ng Old Testament, punta tayo sandali sa yellow. At ngayon, after 2,000 years, matapos sumakit sa langit si Kristo, isugo yung Holy Spirit niya, nagawa yung Bible. Ito na naman, nulit na naman yung maling procedure ng mga pare, pastor, ministro. Hinahanap pilit yung absolute truth sa Bible, parang yung mga Udyong, Pariseo, Sadduceo, Escriba. Samantalang dumating na yung nilalarawan ng New Testament Bible. Sikit tayo in church. Lalo na nitong uling araw, starting 1992 hanggang ngayon, ito, vivid, in full living color. Yung church, kaya lang ito repeated itself. Si Kristo nung nandito, hindi rin siya mukhang authority, hindi siya inerrant, infallible, ang pinipilit ng mga Udyo, yung titik. Sa ngayon, nangyayari na naman yun, ang infallible at saka inerrant na authoritative word of God, yung Bible daw. Whereas hindi church. Kahit si Paul sa Timothy, sinasabi niya yun, ang haligi at suway ng katotohanan, yung iglesia ng Diyos. O kaya nga yung ibang religion, kiniklaim nila yun eh. O yung iba naman, hindi, Bible, kasi yan ang God-breathed na ininga ng Diyos yan. So yun nga, inspire ng Diyos yung Bible. Pinagtatalunan ngayon ng mga Catholic na may church, may magisterium at saka tradition kasama na yung Bible as against those Protestant na titik lang, sola scriptura, etc. Di ba dalawa yan?
3:15 ng Timothy, 2 at saka 16. Huwag na natin pagawain. Ang kailangan dyan, i-recognize ng buong daigdig na itong huling araw, ang lumabas na result ng New Testament, just like in the Old Testament, si Jesus. Sa New Testament, yung church na last days, tayo yun. Hindi sila. Tayong bride. Namatay na yung mga nauna eh. So tayo ang natira ng torch of testimony na iniabot dito ng mga tropa ni Paul. Di ba si Paul ang nangunguna sa Gospel of Christ? Si Nagachi, nitong uli, ganyan-ganyan. Pero umabot si Nagachi sa sa Gospel of God. Kaya technically, hindi rin sila sakop. Sina Kuya Freddy nyo, hindi sila sakop. Pero sa isang banda, nasa gap sila, yung nagkakaroon ng overlapping. Mamaya ako na-explain yan. Interim. Pero ang malaga rito, i-explain ko kanina red. Red ba? Red, ano? So, yung red code, pang Old Testament. Yung yellow code, New Testament. Blue, red, pang lupa, pang angelic. Kailangan maintindihan nila. Kasi yung ibang nag-explain, kung minsan mas mataas sa rangko, ni Abraham, ni Moses, kaysa sa mga Christian. Ay, mix ang kanilang theology. Hindi nila naintindihan. Kaya nagkaroon ng tinatawag na kung anong klaseng theology, replacement theology, progressive theology, kingdom now theology, theonomy, reconstruction theology. Yan, sina Gary DeMar noong araw, sina Rasdoni, etc., sina Boetner, kung ano-anong mga pinagbabasa ko noong araw, hindi ko pa alam ng maliwanag kung ano itong posisyon natin. So it took me many years para malaman ko sa habag ng Diyos kung paano rightly divide yung mga word of truth na yan. So ito na, in-explain lang natin, blue, red, yellow. So paano maligtas sa red? Ceremonial law at saka yung moral law. O konti, papasok yung judicial law kasi potential. Diba, yung mga Israelita pumasok sa kingdom, doon na sila nag-practice ng judicial law, lalo na nung panahon ni Solomon. Saka ng mga sa Northern Kingdom, Southern Kingdom, etc. So, anong tanong mo? Yung po, yung difference po nung dinidiscuss natin na kaligtasan sa blue at dito ngayon sa red. So, magkaiba po kasi magkaiba, yung blue, pang natural people. Alibawa sila, pagka nabuhay magulit sa millennium, may katawang ganito, kailang perfect. No, perfect sila. Silang tinatawag na millennium, o kaya parang katulad ni Adan, na magre-repopulate sa buong entire 1,000 years of millennial reign ni Jesus Christ sa earth. Tayo wala rito sa earth, nandun tayo sa City of God. Pwede tayong manikmanaog. At alam mo na, tayo yung kanang kamay ni Kristo, siya yung king, tayo yung kings. Tapos yung mga lords, mga angel, si Kristo pa rin ang Lord of Lords. Pero kasama tayo magre-reign and rule. At ang mga angel, kasama sa mga i-rule natin, at saka yung mga panlupa for 1,000 years. Ano lang yan, ha? OJT. Ano lang yan? Preparatory lang doon sa darating na New Heaven and New Earth. 1,000 years na iti-train si Kit, tayo lahat. Kasi pagdating ng millennium, ng New Heaven and New Earth, after the destruction of the universe, kanya-kanya na tayong universe, Kit. At kung nagtataka yung iba, bakit ganito tayo mangusap? Si Kristo ang dani, ang katotohanan at ang buhay. Si Kristo sa oras na ito, may sarili siyang universe. Hindi yung Ama, yung anak, si Jesus Christ. So kung paano si Kristo, as Christ was, so are we. So tayo rin, pagdating ng millennium, sample yan. O JT, tapos doon sa New Heaven and Earth, may sarili ka ng universe. At yung sarili mong universe, ang daming mga tao yun. Kumbaga sa katawan, DNA. Ang dami, ang buong universe. Maraming planeta, maraming mga solar system, maraming galaxies. Lahat yun may tao, lahat yun may angelic being, lahat yun may glorified being. Ikaw ang boss. Ikaw yung parang si Jesus Christ. Hindi lang yun, simula lang yun. Tapos magiging angelic yan, magiging glorified, hanggat sa maging soul, spirit ng universe, yung mother universe, yung mga universes na yan. Pero hindi yun ang topic natin. Ang topic natin, yung red God, na may potential din na mag-reign and rule ng mga universe. Kaya alam, bago sila, mauna muna tayo. Sila yung susunod. Kasi mauna. Okay, Kit? Ano pa? Ano pang question? Yung progressiveness po nitong mga angelic na sinasabi po natin, kasi yung blue, katawan yan eh. Okay. Yung emphasis po ng blue, katawan. So ito pong red na pinag-uusapan natin, ay yung emphasis po niya, yung soul, na hindi nga po ma-distinct. Parang ikaw, from body, tapos mag-evolve ka to soul, good and evil yun, o angelic ang parallel doon, hanggang sa makarating ka sa spirit. Balik tayo sa red. Yung angelic. Anong tanong mo ron? Hindi po nila ma-distinct kung ano po yung difference ng spirit tsaka ng soul sa panahon natin ngayon. Okay, So, magandang tanong yan. Kasi kahit na sinong scholar ang tanongin mo, kahit nung araw naguguluhan ako dyan. Ano ba kaibahan ng soul tsaka ng spirit, di ba? Ang sinasabi ko madalas, yung
Bakit? Diba? Kasi alam nila, Bible ang reference, di ba? Kaya mayroong angel sa Bible at saka kamukha ni Jesus Christ na glorified. Di ba si Kristo, bago siya naman umakyat sa langit na glorified, angelic siya, di ba? Angelic siya na mayroong katawang pwede siyang maging natural, di ba? So natural, di ba nang nabuhay magaling si Jesus after 3 days, 3 nights? Di ba, na-resurrect siya, may body na kumakain, ganyan. Kaya lang, nakakapasok din sa mga saradong pinto, hindi sa sakop ng laws of nature, ng gravity, etc. Wala. Kasi nga, meron na activated na yung kanya soul. Ang tawag natin, angelic being o resurrected body. So, body, soul yun. Tapos, meron pang ano yun, pag-akyat sa langit ni Kristo. Diba, naging glorified siya. Yung mga Christian sa labas, yung mga scholar, pinaghahalo nila yan. Pagkara dumating ang Panginoon, nagkaroon ng rapture, resurrection. Yun ang terminology nila eh. Hindi resurrection, rapture. Rapture, resurrection. Yun na raw yung glorified body. Hindi pa! Ano pa lang yung resurrected body, tsaka natural body. Pag nasa lupa ka, natural body. Kumakain ka, roast chicken, ganyan. Pero kung gusto maging angelic, lipad ka, bilis ng liwanag, nandun ka agad sa ibang lugar. Angelic yun. Pagkatapos, yung glorified, di ba, yung pinakamataas yun, ano yung pang-universe. Ay palibhasa walang instinct. Ang Christian theology ngayon sa buong daigdig at ang mga scholar na adherent sa ganyan, wala silang instinct na pang-universe. Kaya ngayon salitang langit, wala sa kanilang meaning eh. Pagka nilagyan nilang laman, millennial reign of Christ. And yet, meron silang terminology na new heaven and new earth. Mystery yan eh. Sa atin lang pinahalam ng Panginoon. Ba't sa inyo naman? Kasi the secret things belongs to God. Kayo lang ba? Hindi. Kasi kami ang nakatagpo na o nakadiscover o binayaan ng Gospel of God. Kailan pa? 1992 pa. Sinasabi namin araw at gabi. Ayaw nyo lang yung makinig. Akala nyo kulto kami. Akala nyo mga fly-by-night kami. Pero siya talaga yung kulto sa pundaigdig. Yung mga taong hindi naniniwala ng Holy Spirit, Diyos. Ngayon, pag sinabi natin, ay, hindi, naniniwala kami, ang Holy Spirit Diyos, Catholic, Protestant, naniniwala. Diyos ka ba? Hindi pero tinanggap mo ba si Kristo? Yun, si Kristo, pero yung Holy Spirit ni Kristo, Diyos din yan, tsaka si Kristo. Di ba? Isa yan. Ba't hindi kayo makaklaim na Diyos kayo? Kaya anak kayo ng Diyos. Anak ng Diyos, kaya alam maling definition. Madali salita, walang isa man sa buong daigdig ang tunay na anak ng Diyos na nakakatiyak na yung Holy Spirit sa kanila kasi hindi sila dumaan sa tamang soteriological, methodological procedure ng kaligtasan. Gets? So, sino lang meron ganun? Tayo lang. Kaso, tayo lang na meron ganito, ito ang dating natin. Kulto. Multo. Pero sino talagang tunay na kulto? Sila na walang Holy Spirit. Kaya hindi nila pwede i-claim yung gine-claim natin. Yan ang kulto. Kahit sa evangelical Christian group, by definition, kapag dinefine namin nung araw, kasi apologies ako ng mga Christian, pag wala kang Holy Spirit, hindi ka naniniwala na yung Holy Spirit Diyos, kulto ka. So sa ngayon, kahit tinatanggap ng mga Catholic at saka Protestant na yung Holy Spirit Diyos, pero hindi naman nila maklaim na sila at ang Holy Spirit isa in the context of deity o kaya divinity. Anday lang kasi, meron silang problem, foundational, fundamental. Wala silang Holy Spirit kasi hindi sila dumaan sa death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Dapat muna silang maging tunay na Baptist, death, burial, resurrection, ascension. Dapat tunay na Pentecostal, Pentecost. Kaso, yung Baptist nila nag-reliyon, Pentecostal nag-reliyon. Tayong tunay na Bapticostal. Huwag yung ilalagay sa bahay nyo. Okay, gets? Tayong tunay na iglesia, tayong tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayong tunay na Catholic kasi universal tayo. Universe nga! Tayong tunay na Presbyterian kasi meron tayong mga Transi, Authority. Tayong tunay na mga Methodist kasi methodological yung approach natin. Tayong tunay na lahat ng religion nila na pina-register sa buong daigdig, isa na yung sect. Kanya tayo hindi nakaregister. Nakaregister tayo sa langit ng mga langit pa. Amen? Amen. Doon nagka-problema yung distinction ng soul tsaka ng spirit, hindi nila ma-distinguish nga kung ano ba. So ang naging problema wala talaga, silang instinct na spirit. Pag sinabing spirit, soul agad ang bagsak. So, wala po kasi yung Pati si Paul, may problem si Paul dyan sa question na yan. Si Paul sabi niya, we are the temple of God. Ang tinutukoy niya, yung Ama eh. Pero ang totoo, bumabagsak siya kay Jesus Christ. Potential lang yung Diyos Ama.
And nung namatay siya, nilibing. Yan, alam na ni Paul ngayon na yung kanyang doctrine kulang. Sabagay, nung nabubuhay siya, sinabi na niya prophetically. It is not that I am already perfect. Inamin niya eh. So may darating nga niya na perfect. Sino yun? Yung Holy Spirit na naman na nasa inyo, nasa akin. Amen. Sa pamamagitan ng Gospel of God. O, di ba? Ano ba? O, di ba? Meow, meow, meow. Yung bula, yung indwelling po kasi dito Oo. sa soul, tsaka yung indwelling sa spirit, hindi nakikita nitong mga tagapagturo ngayon. O, kasi wala siyang Nagkaroon karanasan. ng Wala silang problema, karanasan. Tsaka po yung paraan ng Oo. kung paano magkaroon ng indwelling sa Oo. soul, ng soul ng Panginoon, tsaka yung sa spirit. Okay? na- Hindi natin sila pwedeng sisihin. Hindi binigyan ng Panginoon sa kanila. Pero forever nating sisihin ang sarili natin pagka pinagkatiwala sa atin ng Panginoon to at pinapashare ng Panginoon tapos tinatago natin. Wag, share natin. Libre nating natanggap, libre nating ibigay. Diba? Amen. Kung tatanggapin, bahala ng Panginoon sa kanila. So, ano pa? Ayos na? Oh.